So, may ginger din, ano? Ano sabi mo sa pagkain? Kaya, papakita natin sa kanila yan. Mga fam. Vlog. Maraming maraming kumakain dito. Pero mas nasa working class talaga. Marami yan dito, mga manggagawa. Isang araw manggagawa yung nakasabay natin. Yung nakasama namin dito sa tabi namin si Auntie. Ininom ng beer. Kumakain ng curry. Choices meron din naman nasa 390. Pero in order namin ay 160 ang isa. Tingnan natin kung anong lasa. Makikita na hinahalo ko. Alam niyo maraming mga meats na hindi naman talagang nakita ko na break dito sa stay namin. Pwede naman uminom habang naglalakad. Yung mga nakikita akong mga kabataan, mga habis matatanda, umiinom. Hindi, mga taga dito. Tapos pangalawa, nagkasalita rin sila sa tren. Yung mga marites, yung mga tita, pero mas kalmado dito sa Osaka. Yung Tokyo parang nagmamadali mga tao talaga. Ramdam mo, baka napakalawak. Dito mas yung tourist spot siguro yung kasi napuntahan namin. Ang daming maganda dito sound bites kasi iba-iba yung salita na naririnig mo. Pero minsan ng mga Pilipino nakakatuwa, tutulungan, babatian, pamilya. Ang matindi ko makasapin, parang nauubusan ng kika. Madami talaga. Ako nasapin kasi hindi talaga kami mahilig mag-shopping. naubos na yung baterya. Hindi mo nakapag-shopping kasi wala pa, hindi pa kami makadecide Pero nakabili na kami ng mga KitKat. Isang piraso. Maganda dito, siyempre walang basagan ng trip, di ba? Pero nakatawag ako hindi ko na sinubukan yung mga meron sa atin Ano ba naman, di ba? Punta ako Japan, kain ako McDonald's, yun ako Starbucks. Parang gagawin naman sa akin. Nun ako sa mga traditional Japanese na coffee shop, Kisaten. Yung Kisaten is originally a tea house, but as they develop their coffee culture as early as mga mid-century, mga 1940s, 1930s, ginawa na nilang coffee shop. So may mga luma talaga, yan yun sa mga sulok-sulok. Nakakatuwa. Yung iba 1950s. Oo, 1950s. Matatanda yung mga nagluluto. Talagang ang sakit kapag kwentuhan. Tapos dito rin sa Osaka. Meron kasi sila mga babae. Di ba yung isa, binigyan na pa tayo originally. Tapos yung isa, binigyan na pa ng apple. Kaya naman, binigyan ng apple. Dito sa Osaka, medyo talaga, sentro ng pop culture. May nagra-rap sa bridge, ganon. Yung mga barko na pero alam mo, nakita ko sa Doton board, para talagang mga tao talaga kahit anong lahi, pwede silang magsama-sama talaga. Peacefully.
Walang ano tayo lahat, pare-pareho ng trip. Puta kung badil ka, badil lahat. Ganun makakatuwa. No? Pare-pareho eh. Fascinated sila sa Japanese culture. Gumastos sila na malaki kasi di ba mahal kung galing ka sa Europe. Dahil iba mga taga South America pa, isipin mo flight niya. From Chile, went to Colombia to Toronto, Canada. From Canada, go to Japan. Ganun, para makarating dito sa Japan. Eh tayo, Cebu Pacific lang, ha? Lapit lang, kaya swerte rin. Maganda lang talaga ma-immerse ka sa ano eh. Kulang ma-immerse sa lifestyle o sa culture. Kulang ang isang linggo. O kahit kami, almost 10 na araw. Kulang. Puro grocery pinuntahan. Pumunta kami sa mga sulok-sulok na lugar. Tumakay kami ng mga tram. Kasi iba yung tram eh. Yung tram yung above ground na street level. Kasi normal dito sa train eh, diba? Train talaga dito, high-tech. Train superiority dito, talagang sobrang high-tech. Nakakalula talaga. Tingin ko kahit sa ibang bansa, wala sinabi. Japan talaga number 1 when it comes to train. Hong Kong is number 1 daw ngayon. Or Singapore, but kasi yung Japan malaki. Pero kaya niyang esakupin. Kaya ang galing. Yung mga nakain namin. Kukuha na sa bahay, no? Yung wala pa. Mas lang sa kanila, mas matabang talaga. Yung pagkain nga nila, tingin ko kaya nga ng mga Pilipino nagluto Sikreto lang talaga, yung masarap na toyo, yung gagamitin. Kami sa bahay, hindi na kami nawawala din. Baka may mura talagang karne dito. Diba nito ang daming karne, ha? Yung curry ang sobrang mura. Times 2 talaga sa Manila. Times 3 pa. So yun yung bibilin talaga namin. Kasi iba talaga, hindi mo pag hindi yun ang ginamit mo. Masarap yung curry nila eh. So yung curry sa bahay. Kopya naman. Ganun nakatama ka mga Pinoy, mga tropa. Mayroon silang shop. By the way, paano sa hindi naman? Yung Daiso sa 88 yun, diba? Dito, 100 yen. Palitan kasi, nasa 38, 39 eh. So yung 100 sa atin, 38 pero dito. So 50% off. Baka hindi mo maiwasan, di ba nakikita mo minsan ang daming binibili ng mga Pinoy na mga pasalubong na parang akala mo basura. Pero kasi mura talaga. Mga tsokolate, talagang okay. Wala kang magagawa, mura talaga. Tapos magandang pakete, no? Lalaki ng mga tatak ng sulat ng hapon. Kaya wala, talagang kayo. Scan ko talaga. May mga facial wash, na-try ko mamaya. Nakabili ako 100 pesos lang pag kinonvert mo. Na-try ko siya. Talagang mura. Talagang bibili. Kahit kami, bumili kami. Mga KitKat. Mga KitKat, isang bahay. Nasa 80 pesos. 70-80 pesos. Ito miso. Pati miso nila. Sarap. Pero nakakamiss ng sinigang. Tapos ang
10 araw. Mamimiss mo rin talaga. Ganun yung buong bakasyon ba? May isip mo na yung bahay mo at masaya kang uuwi. Hindi yung nabibite. Alam mo na buo mo yung cycle ng isang maayos ng tamang bakasyon. Yung bakasyon, di pang sasabihin na bitin, gano'n tayo. Okay, naiiyak kasi makikita mo, bankrupt yung lipunan natin. Pero dapat talaga matalas na mag-analyze. Alam mo yung pamamaraan kung paano nahuhubog ang isang lipunan. Kung hindi talagang kung reaksyonaryo ka dito, isipin mo. Puta, wala ta. Sisisihin mo yung mga ugali, gano'n. Pero hindi lang naman kasi gano'n yun, no? Yung socio-economic development palagi tinitignan. Kaya magkaka-interest ka sa kasaysayan ng Japan, no? Kita mo talaga paano i-develop yung mga castles. As early as the 700s, meron na sila. Amazing naman. Ay tayo. Kaya lang tayo na 13th century lang, sa is China pa, sumula. Yung mga structures, di ba? Ano talaga? Iba yung level ng development na. So talagang lubos nila yung kanilang pagbubuo ng lipunan. Hindi katulad sa atin na bankrupt tayo, di ba? Pinasok tayo ng Kastila, pinasok tayo ng Amerikano. May Indian kaming kausap kanina sa Kyoto. Tuwan-tuwa siya kasi nabibigyan natin ng analysis. Sabi niya, ba't daw magaling tayo mag-English? Sabi ko, siyempre, kinorganize yung isip namin ng Tuwan-tuwa siya. So, siya nagdaw-isip. Doktor yun, PhD. PhD sa Kyoto Medical. Mga Koreano, sinisingitang kami. Kago. Sabi yan, iba daw talaga. Pamilya, nahihiya nga yung mga anak ng Koreano. Nahihiya kasi sumisingit yung nanay. Kasi yung nanay, Koreano, kung hindi namin maintindihan. Iba rin yung style niya. Yung Kyoto, wild, yung boat nila, kasi parang manibis yung maliit lang yung lugar, pinupuntahan na parang kalat na kalat yung steaming with tourists. Ang maganda nangyari sa atin kanina yung back turn na nakita natin yung cementerio. Yung Gion district sila. Bakit nakakagulo? Siksikan. Pero nung iikot yung pababa, sa cementerio, ang galing. Sobrang tahimik. Tapos paglabas mo, temple, doon nakalibin yung isa sa mga Zen nila. Mga first mga Zen practitioners. Experience din kasi ibang klase yung cementerio. Daming patay, tanong yung cementerio. Itsura. Oo, ikakaiba, no? Grabe doon na ubos ko. Napansin ko, privilege talaga yung pagbiyahe. Pag nakabili ka ng ticket, gastos dito, talagang mag-gastos naman, di ba? Kasi sabi mo, nagtatrabaho ka. Dito, privilege pa rin yun. Kasi nagkaroon ka ng pagkakataon ng mga pagtrabaho dito. Ilang milyon yung taong walang trabaho sa atin. Na rin talagang certain level of privilege. When you travel, or even if you work when you work abroad. Malapit lang yung train. Matutuwa yung mga anak natin dito. Ang lakas ng pop culture sa sa Osaka, sa Tokyo, Shimoki Tozawa, ito hippest neighborhood sa Japan. Baklat. Tayo na, wala si Mickey Mouse.
Kaso nung Tokyo, nag-bus kami. Hindi kami nag-train kasi mahal eh. No? Tulog kami sa bus. 6 na oras. Grabe yung bus. Yung bus, talagang tinakpan nila lahat ng windows. So, Mainit. ang dilim. Basta ang tahimik. Yun nga lang. Hindi na- Walang aircon. Parang hindi binuksan yung aircon nyo. Ba't galit Ata sa talaga lamig? sila. So, medyo mainit. Pero ano, gentle mga po. Ano sila? Maayos sila. Ako sabi ko alam, puro kindness yung except yung isang lolo na nanulak. Pero okay lang. Sabi ni Alex, yung tropa na dito, yung mga rami rin aburido. Pero sa atin hindi eh, hindi natin natin. Lahat ng tinanong namin, sinagot kami, may iba hinahatid pa kami. Ganun. Kahit nag-iwan siya ng bus. Alam namin nagmamadal. Makapag-bike kami, pumunta kami sa ano, Edo Park. Mga ilang kilometro na. Yung mga 10 kilometro yung bike namin. Sarap. Doon naka-trench coat si Telma, nagbabike. Ayos. Akala namin yung ano, merong bike for rent. Kaso ininto na pala nila. Yung time namin, walang bike for rent. Kung may pagkakataon kayo, pumunta kayo. Kami magano. Yung pabiyahe naman, dapat kung may pagkakataon ka, ano, gawin mo talaga. Pero ang maganda, gawin mo siyang proyekto. Proyektuhin mo talaga para maranasan mo. Napakamahalaga yung ano, yung interaction sa iba't ibang kultura. Matututo ka talaga. Marami rin namang hindi natututo, no? Pero kung gusto gamitin mo yung intellectual faculties mo, di far better. Ito tayo kumain ulit. Oo nga eh. Kasi mura. Kanina bento kami. Bento ng mom. Tapos nag-dinner na kami kanina lang eh. Yung bento namin sa Kyoto, tanghalian. Sa matanda eh, no? Okay. Ang sarap. Tapos nung tanghalang hapon, bumili kami sa ano, grocery. Kinain namin sa tren. Hindi sa baba. Punta kami sa Isitan dito. May Isitan dito. Tapos, Malayo sa Isitan Recto. pero baka kasi hindi nila alam na yung may-ari ng Isitan. Hindi pala. Hindi. So anyway, Mitsukoshi rin, gano'n. Ay ano, yung ano, yung Tokoshi, no? Hindi na kami nakabili ng sapatos kasi number 1, hindi na kami bumibili talaga ng bago. Pero mura. Yung mga Onitsuka, makabawas ka ng 2,000. Saka doon, Hindi na masama. family mart. Masaya na rin. Pero ba lang. Go na ako. Sarap pagkain. Tubig naman. Pwede ka na Nalagyan ng tubig dito, iba oh. Padala mo na lahat ng gamit mo kasi meron ng ano. May shampoo, may pantulog. Salamat.